Mga Marites, 2025 na. Move on na tayo sa 2025 at look forward sa 2025. Ito na naman po yung look forward to the coming year. Ay, na nga. Diba? Oo. Ulit-ulit? Oo, diba? Paulit-ulit din tayo, diba? I knew it coming. And then mga Marites, maraming salamat po. Road to 100,000 na po ang ating subscribers. Kaya magpatuloy niyo lang po ang panonood dito po sa amin. Bago lahat, bati muna ako sa inyo. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean Junardo. At ako po ang inaantok ng Batable Professor ng Power Sleep. Power Nap! Oh, Power Nap. And we're Ang Bentabos! And we're back! We're back again with Ojo. Ayan, Rose Garcia, PhD Rose Garcia. Meg, ganon ang inyong Meg Marites lecturer, Mr. Fu! And welcome to Marites University! Wow! Happy Welcome New 2025! Year! Dapat may mga pa-fireworks Nagpaputok dyan. ba kayo? Oo, di ba? Parang tayo yung naputukan. Nagkaroon nga ako ng Ano? holiday fatigue. Wow, spell! Ay. Tama na yun. May kasakit na ako. Ako inaantok pa ako. Oh, in Diba? fairness, pero maraming salamat naman sa patuloy na tumatangkilik sa atin. Nagpapasalamat po tayo sa mga kaparites na talaga namang hindi iniiwanan ng Marites University. Kung bago pa lamang po kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo ma-miss yung ating mga weekly episodes at syempre yung ating iba pang mga showbiz-related content. Yan. Okay ka mga na. Marites, Okay na. Subscribe na kayo mga Marites. Like. Ito na po. Simulan natin po ang chikan. Ito na po ang isang linggong Chismis! Ito, mamamaalam ba tayo ulit? Ay, nako. Ito, afraid. Lolit Solids, goodbye na sa social media. Mr. Fu. Nako, hindi ko nga alam kung totoo yan. Oh, hindi, kasi mga December 30, nagpost si Nay Lolit na last na nga daw niyang pagpo-post ang December 31 at siya'y mamamahinga na sa social media dahil daw sa wala na, kailangan na raw niya magpahinga, parang bilang 150 years na siya sa showbiz, sabi niya, baka it's about time na bigyan na niya ng panahon ang kanyang sarili at iiwas na ang kanyang sarili sa social media. Yan ang sabi niya. Tapos, tinanong ko siya, tinext ko kung totoo ba. Syempre, pag sinay Lolit yung katext mo, minsan nakakipagbiruan lang sa'yo. Ang sinisisi niya si Salve. Salve Asis Si Salve po, Asis yung na- editor po niya sa Ang editor niya sa PSN. Kasi PSN, yung, PM. yung kanyang IG posts, yun din yung nagiging column niya sa PSN tsaka PSN. PM ni Salve Asis. So, ang siste, niloloko niya ako na si Salve ang may kasalanan. So, minessage ko si Salve. Ang sabi naman ni Salve, kasi nasi-stress na siya kasi daw dahil sa dialysis. Kasi minsan napapa-emote si Nay Lolit kapag kahit Pasko, kailangan niya mag-dialysis. Minsan tinatamad siya lumabas ng bahay pero kailangan niya mag-dialysis. So baka raw naka-apekto yun at gusto na lamang manood ng K-drama. Yun naman sabi ng Salve. Pero kanina, chinek ko, May bagong po. may bagong post. Parang January 1 or January 2. January 2 yung nakita ko. So hindi ko sigurado. Alam niyo naman si Nay Lolit, minsan pa napapa-emote. May mga ganyan siya. Tapos sasabihin lang niya, gusto kong bumalik Baka ganon. Or baka naman, backlog yun ng mga, hindi Baka. Hindi. Although may nabasa pa ako, sinabi niya, siya na lang daw ang natitira doon sa mga kakabatch niya. Actually, Nung may mga sinasabi. ganon. Actually, lagi Lagi niyang, niya sinasabi lagi niyang yun. hinahanas yan. So, Diba? ano lang, baka lang napa-emote lang siya. Kasi alam niyo naman, pag holiday season, pag Pasko, Ang di ba daming minsan, emote. may mga Christmas blues, ganyan. Baka yun na nararamdaman niya. Blues. Oo. So, You're in blue. I'm sure naman, hindi matitiis ni Nay Lolit ang showbiz, no? Lalabas at lalabas pa rin yan. Oo. Lalo na, Siyang original, ha? correct. Lalo na kapag may harbat. Yun na. Yun na. Ito mga kamartes, Catherine Bernardo, viral ang pagkain ng grapes under the table, Prof. Ano yan? Nakakaloka kasi di ba pag sinasalubog natin yung bagong taon, 31, nagpiprepare na ang mga, lalo tradisyon niya ng mga Pinoy na mga may ugaling
inchik pa or whatever. Sorry ha, with all due respect. Tradition ba yan ganyan? Oo, na kailangan daw pag kinain mo, nasa ilalim ka ng mesa para mas lalong maging masagana. At- Di ba? ay, Bukod hindi, doon sa, walang na-encounter bukod doon yan. sa mga prutas na nilalagay sa lamesa, may nilalagay din sa ilalim ng lamesa. Ayun naman, nakahilera. O, tingnan mo, oo. Di ba? So, nakakaloka lang kasi isang Catherine Bernardo, na kilala naman nating lahat na sa sobrang sipag niya ay bilyonarya na ngang maituturing. Ayan, sumusunod pa rin sa ganyang tradisyon at kaugalian. Hindi ko alam yun na may kailangan sa ilalim ng mesa. ko naman, Oh. tinanong ko kasi. Oh. Sabi ko, ano ba meaning pag kumakain ka ng grapes under the table? Mm. Ano raw, para daw by next year, you can find your, the love of your life. Oo. May ganyan naman na Kaya imot. sabi ko, so ang Catherine, gusto na talagang mahanap ang kanyang one true love. Bakit hindi pa ba niya nahahanap? Hindi natin sure. Ay. Pero yun daw yun. Sabi ko talaga, yung pala yung meaning nun. Yun. Sana kumain ka rin. Kumain. Di na ano. Yun. Pero dagdag na balita natin yan kay Catherine kasi Ano latest yung yan? darating na Manila International Film Festival ngayong January 30 hanggang February 2, magiging entry kasama ang pelikula nilang Hello Love Again. Bukod dun sa 10 official entries. Nakakaloka Parang ha. special Hindi ko alam kung official entry ba siya or what. Basta makakasama Baka sila opening doon. film, di ba may mga baka ganon? May mga ganon, oo. Well, Sige, Bongga. kakain na rin kami ng ubas. sa ilalim Talaga? ng Gusto mo lamesa. pa rin? Sana sa ibabaw naman ako pa. Kasi mahirap sa ilalim. Oo, yuyuko pa ba ako? Lalo na kung ganito lang yung Oo, mesa. diba? So paano? I Grabe na hate makakiyukot it. tong mesa. At sa mga Marites, Alden Richards, lumipad na papuntang San Francisco noong January 1. PhD? Yes, mismong January 1, New Year, nang lumipad. Kasi may mga chika na kesyo nung December 28, 29, iba-iba eh. Pero ang totoo, noong January 1 lang, umalis si Alden Richards kasama ang kanyang family, except yung kanyang lola at lolo. Kaya dito siya nag-spend ng Christmas para kasama pa rin nila ang lola at lolo niya na hindi na talaga caring mag-travel. Ano to, talagang tradisyon na ni Alden, basta year-end, nagka-travel siya going to US. Kasi yung isang kapatid niya nandun naman. So, doon na din siya nag-celebrate ng kanyang birthday today, January 2. Oy, happy Ayan. birthday naman kay Alden. Ilan taon na si Alden? Dapat na sigurong ano yan, lumagay sa emote. Pwede na, no? From someone na Nasa naghahanap ilalim sa ng ilalim lamesa. kumakain ng ubas. Oo. At someone na pwede na mag-asawa. Pero ang mga lalaki naman ngayon, hindi na talaga sila yung nagmamadali. Kahit naman babae, di ba? Hindi na nagmamadali. Walo? Totoo yan. Mas ngayon, mas career-oriented ang mga Yes naman to na yes si Gina. mga babae at lalaki. Di ba mga iba nga 35 na? Oo, yung iba nga parang babae. hindi na ngayon yun yung Iba, hindi talagang... na nag-aasawa. Dati diba? kasi noon, parang pagka ganitong edad ka, dapat mag-asawa ka na, dapat may boyfriend ka na, may girlfriend. Pero ngayon, hindi na. Pansinin nyo. Totoo yan. Mas maraming career-oriented na. Yun nga ano, may babalita nga tayong pasabog mamaya, di ba? Ilang taon din sila magkarelasyon. Tapos nabasa natin, magkahiwalay na daw. Goodbye na. Grabe yun, no? Ay, teka lang, may dagdag lang ako. Hindi ko alam kung bago yung video. Parang meron Video travel ni, si Alden. Tapos, eto na naman tayo. Tapos bumibili siya ng pagkain. Tapos kakain na naman, so nagbabayad. Tapos nag-comment, sa background, nakasama niya, sabi niya, ayan, mababash ka na naman, sabihin, tumataba ka. Tapos ang sagot ni Alden, wala akong pakialam. Baka luma. Hindi, pero parang bago yung itsure niya dun eh. Parang tumataba daw. But anyway, oo nga naman, ba't ka naman mangingialam eh? Siya yung pag-travel ka, kakain ka naman Naman. talaga. Oo, yun lang. Siyempre, alam mo naman tayo dahil dire-diretso na lang tayo, di ba? Kasi nga wala na tayong babasahin. So, wala tayong binabasang Wala receipt. tayong- Yes. Ito na. After Catherine, Daniel, and Alden, ito naman, Daniel Padilla naman tayo. Naunti-unti na nagbebenta ng shares sa mga negosyo. Totoo ba ito, Prof? Oo, Ano itong kumalat balitang yung to? bago pumutok yung bagong taon na di umano nga kinukonsulta na ni Daniel yung kanyang mga business partners, yung kanyang legal team. Kasi daw, may mga shares siya na gusto ng ibenta. Hindi pa naman nagbebenta. Plano pa lang yata. Kasi, syempre, nasanay siguro si Daniel dun sa luho na kakaibang lifestyle niya nung araw. Tapos biglang,
di ba, na hindi naman siya nagkaroon ng maraming proyekto, yung mga endorsements niya, hindi naman kagaya dati, nakaliwat kanan, halos busy siya. So siguro nagbago talaga kasi meron pa tayong napag-alamang kwento na nung nakaraang Christmas nga, is parang yung mga dating mga dating binibigyan niya ng generous na mga handog at mga regalo, ay parang hindi na muna, yun na, nabiyayaan ng kung ano man. So nagtataka na silang lahat. So kumalat yung balita, lumabas yung chika, na baka nga daw starting ngayong 2025 ay yung mga share niya sa mga negosyo like restaurant, yung parlor, yung ganyan. Kasi di ba may issue din dati nung sila ni Kath na may mga sosyo sila na inaayos din. O siguro baka ngayon lang ito lulawalabas yung balita. Na hindi naman masama din yun kasi di ba? Baka naman yung share niya dun sa business nila ni Kat. Baka yun ang binibenta niya. Baka. Pwede, di ba? Pero si Catherine ha, patuloy ang pagkakaroon ng negosyo, may bago siyang tayong Pamamayag pa gano'n. Meron siyang pang social na nails pa. Kasi di ba meron siya nung... Meron na sila talaga. noon. Meron Dati siyang ta. yung cut nails, di ba? Oo. Merong version na pang mayaman. Ay, saan Ibang nakapwesto? title. Sa area ko. Sa area ko! Hindi, magaling talaga. Pang Ano mayaman talaga? pala yung area mo. Si Mami, Min, at Mami saka Min. mga ano niya. It pays talaga kung ang magulang mo rin siguro marunong mag-handle. Oo naman. Di ba yung mga artista kahit Totoo. nung araw nakakapag-save yung like si Nino, di ba? Kapag magaling humawak yung magulang ng Yeah. pinaghirapan ng mga Lalo na kung anak. bata pa yung Yes, na naging artista. wala. Di ba? Oo. Siyempre wala naman silang alam doon. Correct. Kung hindi naging masinop at Yung maayos magulang. yung magulang, Totoo ka. napapariwara yung yung napag-ipunan. Marami tayo nakita ang ganyan, na yung mga Pero- big stars talaga na Kaya give it to the parents na talagang magaling humawak ng pera ng kanilang anak. Saka si Catherine, parang tingin ko marunong din na humawak. Parang nag-iisip talaga siya kung saan mag-i-invest, anong business ang pinag-aaralan. Feeling ko rin naman si Daniel ganun din. Siguro talaga nasa yung lifestyle siguro nagbago eh. 'Di ba? Kung dati siguro ang bilis na kanila mag-travel, magganyan since medyo syempre kailangan mo araw-araw may pinagbabayaran ka o ginagastusan ka. Medyo siguro naisip niya 'yon. Siguro Pogi niya dyan, itong year na to mula nung nag-break sila, aminin na natin. Si Catherine naman talaga, kumbaga, tama ba ako? Bumulusok ng bumulusok. Talagang Namayagpag. namayagpag ng bonggang-bongga. Si Daniel, very given naman na ngayon na lang nga siya uli nag-teleserye. Itong Incognito na ipapalabas pa lang. Yes, correct. Hindi pa natin alam. Na hindi pa kung- natin sure. Tapos, movies, wala naman siyang ginawa. Wala, di ba? Correct. Nawala. Endorsement, let's face it, may mga nawala talaga. Meron namang na-retain pa rin. Pero yung dating pagiging sobrang in-demand ni Daniel, nabawasan talaga. Correct. Well, it's safe to say, nung breakup nila, si Daniel talaga ang Apektado. Yun. Correct. Okay. So hopefully, ngayon 2025, malay Makabawi mo, makabawi siya. True. Okay, ito mga Marites. Ito magagalit yung mga fans Ha? Renel Salud, tinawag na Jolog Oo. Sambini. Napanood ko Kuya, yan. Eto Oo, nga. ang mga lola mo. Ang mga lola mo, hindi parang vlog ito ni Rene Salud. Kay At ang Rene ba? guest niya ay si Ricky Reyes. Ricky Ang ganda Reyes. ng ano. Yeah. Actually, konti lang napanood sa actually, kanila. Napanood ko siya. Rainbow. Nakakatawa. Actually, nakakatawa yung banter nilang dalawa. Oo. Yung lalo na yung mga, kumbaga, yung nagisnan o lumaki Oo. kina Ricky Reyes at kay Rene Salud. Oo. Halimbawa, natatawa sila dahil si Rene Salud daw, kapag lumalabas, lagi daw siya napagkakamalang Ricky Si Reyes. Tapos si Ricky Reyes naman, lagi daw napagkakamalang Fanny Serrano. Naman nasirang si Fanny Serrano. Tapos marami sila, halimbawa, meron silang parang game, bunutan. No? So, meron doon halimbawa, may mga kanta or magbigay ka ng kanta ni Taylor Swift, something to that effect. So, syempre, wala tayong alam na hindi natin kilala si Taylor Swift, si Dua Lipa, ganyan. At least si na may mention niya ni Rene Salud, pero si Ricky, Mama Ricky, wala talaga. Wala Wala sa mga... Si Rene Salud, kahit pa paano, Dua Lipa, yung mga yeah. Taylor Swift. Eto na. So may binunot. Sabihin mo kung sino ang kumanta ng Salamin, tsaka Pantropiko. Naku, hindi ko nga kilala yan, sabi ni Ricky Reyes. Naku, sino nga ito? Ito ba yung ano? Tapos tumitingin siya doon sa staff. Siguro, Mrs. kinoach na. Senyas, Ito ba yung, parang Jologs ata ito. Tapos, bigla niyang binawi ng bonggang. Hindi sila ganon. Nako, ayaw ng anak ko. Pero
Pero ako naman, wala lang, ano nang to, kasi usapan ng mga lola mong, Totoo naman. mga lola mo. Mga na parang- icon naman yan natin na, yung tsaka hindi, although nabanggit niya talaga yung word na Jologs. Jologs. Ito ata yung mga jologs na parang gano'n yung sinabi niya. Tapos siguro sumenyas yung stuff na hindi yung jologs. So Lagot kayo. binawi ng bonggang-bongga naman ni Rene Salud Rene na ay hindi Salud. naman sila jologs. Iwan na lang siya. Nakakatuwa si Rene kasi parang, at least siya parang in. Lalo na pinag-uusapan nila mga beauty queen, sino yung mga ritokada, sino. Correct. Tsaka- Pati yung mga pagpapasarela, pinipintasan talaga ng dalawa. Tsaka inaano niya, yung parang, kasi meron daw isang tanong kung kailan mo na-realize na matanda ka na. Ayan. Tapos parang, nako, wag na natin yung pag-usapan. Parang nagkasundo sila na ang edad ay numero lamang. At yung mga love life. Pinag-usapan din. Tsaka sinong mas maganda sa kanila. Tsaka sino Ayun mas na. maganda sa kanila. Sino mas maganda? Parang, Si Ricky, sabi niya ngayon, sabi, Kaya nga no, ganda Kaya ng ka diba ganda kasi? si Reyes. Di ba Oo. parang kinukastyo mo pa ba? Oo. Tsaka ako sino daw ang mas malandi? Si Rene Salud. Yun. Nakakatuwa yung mga komento ng mga Gen Z kasi talagang kilala rin nila. Kaya lang yun nga, masyado na daw mga lola, bagay daw yung dalawa. In fairness, pwede sila mag-show together. Hindi ko Correct. alam. I think it's Rene YouTube Salud's ba? Alam mo, pwede. Actually, bagay sila mag-show together. Ang dami na lang revelation. Oo, nakakatawa, in fairness. So, ako naman, sana wag naman kayo magalit kay Rene Salud. Wala lang sa Oo, kanya diba? yon. Nagtanungin ko si Gia pa. Ipapanood mo kay Gio kung affected siya. Oo. Ayan na lang natin Kakasabihin lang ni yung Gio, mga pakialam ko lola. sa kanya. Ito, Vice Ganda, pinaliwanag sa Bini kung bakit kailangan mapanood ng mga ito ang The Breadwinner is PhD. Speaking of Bini, nagkaroon ng black screening. Ang Bini naman para And the Breadwinner Is. So, sinurprise naman ni Vice ang Bini nang dumating siya dun sa black screening. Siyempre, tuwan-tuwa naman ang mga Bini. Feeling ko yan, give and take. Kasi di ba remember, nung nag-concert ang Bini, nag-special guest naman si Vice dun sa concert. So, ngayon si Vice naman, ang may movie, sila naman ang Support. black screening. Oo. Tapos sinabi ni, parang may short speech si Vice kung bakit ayun nga, yung about breadwinner. Kasi ito namang, alam natin itong mga Bini na to ay somehow, na din yan, mga breadwinners na rin ng kanilang Kanilang pamilya. Oo. Yun. So, saya naman. Natuwa naman ng mga Bini at naiyak dun sa movie. I'm sure nakarelate sila bilang mga Nakarelate breadwinner niya sila. Yes. Karelate. Alam mo, surprisingly natouch din naman ako. Kaya lang, alam mo, ang pansin ko lang okay na natatouch ka na kaya lang sobrang haba. Sobrang haba yung monologue ni Vice. Madaldal. Kung medyo Para may homily. Para may homily. Kung medyo kinat yun, mas pasok Kumbaga natatouch ka na kaya parang ang haba, parang nadadragging na. Yun lang yung sa akin, yung sa part na yun. Agree ako dyan. Masyadong madaldal yung pelikula. Yun lang. Pero maganda naman yung mga sinasabi. Tapos sabi ng friend ko nakasama ko noon, kasi ina-expect niya, sobrang the usual Vice ganda nakakatawa na. Sabi niya, Mari, parang ngayon ko lang napanood si Vice ganda na, well, sorry po, ito isabi lang na aking friend, na I'm sure nanonood ngayon. Sabi niya, na Hindi mo kumbaga, makalimutan. may sense yung Pelikula. movie. Oo. Totoo naman yun. May Totoo. kwento daw. Totoo naman, di ba? At saka deserve naman niya yung siguro yung kanyang Jury. yung award na natanggap niya kasi bago nga sa panlasa ng tao yung acting na pinakita niya. Yes. Acting Itago daw natin siya sa talaga. pangalang Marching. Anyway, Okay, sige. Ito, TBJ. Pinanigan ng Court of Appeal sa ownership ng Itbulaga trademark. EB, pinalaki ang studio sa TV5 and it's Showtime, another day for GMA7. Ako muna, di ba, time nila muna, yung pinalaki po nung first, nung January 1, live po ang Itbulaga at pinakita na yung renovated studio nila. malaki na. Nakatakbo Diba? na nga si Ryan eh. Oo, di ba? Tapos, yun namang last December 13 yung ruling ng Supreme Court of Court. Appeals, Court of Appeals. na inaffirm yung decision ng Marikina Regional Tri-Court na sila may-ari nung 8 Bulaga trademark name. Bongga. So wala na talaga makakaagaw sa TVJ. Wala na kaya pati yung tape tsaka GMA binawalang gamitin yung Itbulaga at yung pinapull out yung kanilang registration dun sa
name. Magandang balita yun. Ayun, di ba? At kaugnay nung show nila, may bago silang segment na ni-launch. Ito nga yung gaya, yung boses. Clones. Clones, yun, di ba? Yung malapit na mga singer, iniimbita nila bata, matanda, lalaki, babae. Basta kahit hindi ka mukha, basta kaboses mo yung Singer. artist, yung singer na i-ano mo. Yun ang bagong segment. Para na siyang yung sa ABS dati, Yung- Your Voice I Can Sounds See Your- Familiar. I Can See Your Voice ba yun? Your Pero Voice Sounds the voice sounds familiar. Kailangan mo gayahin babayahin mo yung Ate Fes. look niya and all. Pero ito hindi. Oh, yung Oo, boses yan. lang talaga. Oo, Boses. boses lang. So kung kaboses mo si Hindi nila Melda Papi, hindi nila kailangan magmukhang mag-makeup or hindi. Oo, bosesan lang ang labanan. Boses lang, boses Alam lang. ko na kung Yun. Ano? Di ba? Korean show. Pag Korean talaga, memorize mo na. Oo. May mga ganun sila ngayon na bagong segment. Ayan, alam mo. Yeah, Tapos, Korean show. yeah, Ano kaugnay na rin yung balita niyan. Yun nga, di ba, bago pumutok yung, bago matapos yung 2024, nasabi yung yes, mapapanood na uli, extended yan, for another year, di umano, itong showtime sa GMA7. Yun lang yung kumpirmado. Para hindi na tayo laging tinatanong kung matatapos ba. Dahil una-una, January 2 na. So, Ito po ay Oo, nagsalita na. Sure rin na. sila. Oo. Sure Confirm One na. year, one year daw muna. 1 year daw talaga. official na. so- Antayin niyo uli ang tanong by November. Oo. Totoo po ba Mag-review. na mag-end na Kalat ang na naman show niya, time? siyempre, di ba? Pero wala na sila sa sa GTV, yung GNTV. GNTV. Sa Good News TV. Yes, Sa yung Channel 11. Isang channel na lang sila. Kaya rin naman, nasa GMA naman. Oo, na para maraming ads, di ba? Yes. fairness naman sa Showtime, PTV4 nila sa Pero hindi nasa All umiere. TV pa rin ba sila? Ayun na. Andun pa rin. Andun pa rin ba? talaga? Hindi ko pinapanood. Buti pumayag yung GMA, no? Na Naanuhan ko na. nasa All TV sisilip din. ko. Pag malapit na volleyball. Kasi- sisilip. Fairness. Kasi kung ako ang GMA talaga, ang pwede ko isagot, hindi pa ba kami sapat? Okay, ito na. Okay, mga Marites, sa ating susunod na Chika of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Oh, Nagpapasalamat po kami. Okay, pero hindi po yan dahil sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari po kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Correct mga kamarites, dahil hindi ninyo po yan pagsisisihan dahil sa Ugbo 24/7, siguradong solve ka dito. Ugbo 24/7! At po mga kamarites, ang mainit na balita, Barbie Fortesa at Jack Roberto, hiwalay na! Ay, Yes. Sa paghiwalay ng taon yun, nakakaloka. Unang pasabog. Pero feeling ko naman hindi naman January 1 sila naghiwalay. Hindi naman. Hindi I naman. think, Ngayon lang lumabas yung balita. Kinonfirm lang ni Barbie sa kanya IG. Yes. Pero I think December nangyari yan. Kasi December 3, may post pa si Jack at nag-I love you siya na sinuklian pa ni Barbie ng reply na I love you din. Pero ewan ko, ako lang naman to, minsan kasi may mga pakiramdam na nung US si Barbie, although solo trip yun, ewan ko, para lang sumagi sa isip ko. And then, alam mo, after a while, ito nga, break na. Parang ang daming mga comment na parang I know it's coming, may mga ganon. Siguro ang hirap din talaga ng long relationship. Ouch! Ouch! Ay, nakaka-relate. Hindi, Hindi kasi 'di ba? Kasi parang both of them, hindi pa sila talaga yung papunta dun sa pwede na tayo magpakasal, mag-asawa hindi pa na. Kasi pareho pa silang may mga career, lalo na si Barbie. I think kaya, ewan ko, hindi natin alam kung ano talaga yung pinaka-reason. wala namang dahilan. Bakit nag-end up sa hiwalayan yung kanilang 7 years relationship. Pero wala naman na Yes. balitang third party ever. Wala. So far, wala. Pero titignan mo, di ba 7 years? Sabi nga nila yung 7 years each sa Sa mag-asawa. relationship. Hindi, kahit sa hindi mag-asawa. talaga? Yes. So, parang hindi nila na-survive yung tinatawag na 7 years each na yon. 7 Then years. it 7 year happened. each. Oo. Then, syempre, samot-sari yung nabasa kong May comment. mga peer pressure din yan. Tapos parang delete si Barbie ng comment kasi parang kanina may mga nabasa pa akong comment dito. Tungkol sa... Siyempre siyempre may maraming nanghihinayang dahil isa naman din sa parang aminin natin well-loved din naman real life Couple, couple ang Jack B. Oo. Kasi nga yung bang napatunayan nila na
O kahit na sobrang daming nag-wiwis na magkatotoo yung Barda, na-prove naman ni Jack at ni Barbie na solid kami. 'Di ba? Hindi sila nagpa-apekto doon sa mga ganong pressure. Pero eto nga, it end up din sa hiwalayan. Pasabog ng pagpasok ng 2025. Tapos, si Barbie pa lang ang nagpo-post. Ginamit niya yung isang quote kay Dr. Seuss na, "Don't cry because it's over. Smile because it happened." Pero sabi niya, "Having you in my life was the happiest I had ever been. 7 wonderful years, a lot of laughs, a lot of ramen." Kasi mahilig talaga silang mag-ramen date. "And so much love. Your love was exceptional. But sometimes," ito yon, dito ka mapapaisip, "but sometimes good things fall apart. So better things can come together." Yung kung gusto mo lang mag-analyze, no? Parang parang na-analyze ko lang siya na parang, career ba ito? Diba? Somehow, parang growth sa Mas may career career. kasi si Barbie kaysa kay Jack. Well, sa ngayon, yes. Oo, Oo, diba? ay, hindi Totoo na, naman yun. hindi natin pwedeng ma-deny yan, diba? Tapos sabi niya, "Beautiful goodbye" at Jack report. O, di ko alam yung beautiful goodbye. Sa isang relasyon ba, parang ang hirap pa rin ng beautiful Na parang- goodbye. Siguro syempre inaano pa rin niya maging positibo. Kasi, ayun nga, yun, siguro. At saka baka siguro mutually Mutual. I think naman sila. Sabi niya, "Thank you for loving me the way you did. I am excited for what to come for the both of us. You take care of yourself. May you find the love you deserve. I hope for everyone's understanding and I wish you can help us put this matter to rest." May falling out nga. Ano na yun? Siguro, Wala na second chance. Hindi siguro talaga. May mga pagkakataon na hindi diba? na Kasi nagkaswak. nagpa-thank you na dun sa love na nakuha niya. Beautiful Oo. goodbye na nga. Ng Goodbye. good things never last. Yeah. Pero syempre may mga comment din na nadyang sinasabi na because of David. At lalo na- masaya yung Barda, no? Yung Oo. mga fans. Siyempre coming from Pulang Araw na nakita nila yung medyo intense ang Barda doon Ending, Diba? oo. So may nagsasabi na baka dahil na-fall na si Barbie kay Barda, kay David. Meron din mga nagko-comment na baka dahil nga si Jack parang wala masyadong ginagawa ngayon. Aray. May mga ganong comment. No, Presyo naman din yun. Oo, no? Diba? Ngayon, marami pang mga haka-haka, marami pang mga komento kasi wala pa naman tayo naririnig na, and I don't think na Magkokomento sila ba yung si Jack? tipo na magsasabi pa ng, ito po yung naging dahilan kung ba't kami naghiwalay, why we Pero ended it. come to think of it, di ba si Jack barkada ni Dominic Roque? Yes. Di ba? Meron silang Meron diba? silang di ba? Tapos, Sino nga baka lang alam mo yon, comparing notes. Ano naman kinompare nila? Hindi, bilang mga lalaki, May nag-uusap mga tungkol sa motor eh. mga relasyon ng mga big, mga bike. Pero Diba? alam mo, ewan ko, feeling ko lang talaga dahil matagal na yung relasyon. Di ba minsan ganun eh. May sawa factor may ba yun? sawa factor. Pwede yun. May sawa factor. May mga hinahanap ka na. May mga nakikita ka na Tandaan mo hindi yan, pala Mr. to. Fu. Hindi ko gusto ko. Huwag kang pasisiguro. Hindi to yung life. Ang sawa factor, ha? I think I have to leave. Hindi to yung life na gusto ko. Pwedeng may mga ganun na eh. Iba kasi pag magjowa pa lang kayo at mag-asawa na kayo. Siyempre, pag mag-asawa na kayo, Yung mag-asawa nga, nagkakasawaan exactly. eh. Pero Oo. pag mag-asawa na kayo, kahit pa paano, pag may nakita kang mga, yoko na, o differences, you still work. O may effort kayo. Oo. Siguro dumating sila sa punto na may effort sila pero parang hindi Kulang, parang hindi sapat, sumasakto. Hindi sumasakto at May hindi mga nagsaswak. people around din siyempre. Pwede Yun lang. yan, isa pa Understand yun. lang ako kasi parang ito, di ba, si Jack, nagpagawa ng bahay. Oo, di ba? Nagpagawa rin ng bahay si Yes, Barbie. pero nung Barbie. pinagawa ni Jack ang bahay niya, nung parang in-explain niya to sa vlog niya eh. Nandun ang picture ni Barbie, nandun yung parang Ginagawa na niyang bahagi. nakakonsepto na sa kanya na itong bahay na to, if ever, ito yung magiging bahay Tahanan namin. namin. Oo, Ayan na. yun lang. Ang lungkot. Pero doon sa mga nanonood, gusto ko lang balikan yung sa Pulang Araw, ha. Nagulat ako doon sa ending na yun, na wala lang.
ano? Akala ko namatay na kasi si David. Ah. Tapos biglang, siguro dahil may clamor yung mga fans, biglang binuhay. Ako tingin ko nga hindi pa siya patay kasi biglang wala eh. Hindi siya pinapakita eh. Pinagsasaksak siya doon ng todo-todo Hindi eh. siya pinapakita kung nasaan eh. Walang sagot eh usually pag ganon. Biglang May, ano, yun na. babalik. May Alam mo a-appear. naman. May Yun na. a-appear. Alam niyo naman ang teleserye. Pati yung mga pelikula, kahit ganun na eh. hindi pantaserye, nagkakaroon Yun na. ng ano. Oo. Yan. Sinusunod ang mga fans. Sinusunod ang mga fans. Okay, wala tayong pakulay, di ba? Wala na. Oo. Okay. Diba? Kasi Asimulan baka ko talaga. magtaka yung mga manonood ng replay usually, di ba? Baka magtaka sila bakit hindi tayo live. Ayan, nagkaroon lang po ng as usual. Ayoko gamitin yung Yeah. term na yan. Technical. Pero yung gagamitin ko, audio difficulties. Anyway, nagkaroon ng technical difficulties. Kung napansin nyo po, balik kami dito. Ngayon lang naman sa aming original studio. Some bad things happen to good people. Wow. Binasa tayo ng binasa. Ano ba yan? 2025 Kawawa na. naman Di ba siya, naayos yung mga technical naman si effect na isang yan? director natin na May matambo. comment nga doon. Dear Blanc, pakibudgetan po. Aray ko. Okay, mga May dalawa Marites. yun ha. Then, ito lang. Basta pasensya na po kung hindi tayo live. Pero ito po, nag-tape as live kami. Pero sa Lunes, Yan. live kami ulit. Yes. We're back to Ano, Reality. the big Studio natin. bigger studio. Okay. Nanganay lang ulit dito. Okay, ang pating Chika of the Week brought to you by Ugbo 24/7! O kayong mga Marites yan, nais na po namin kayong imbitahin na sumali sa ating Facebook community group. Nakalagay po ang link sa ating description at pwede na kayong sumali ngayon. Sali na mga Marites! Ito, siya naman natin ang Metro Manila Film Festival updates after Awards Night and New Year. MIFF, kasado na, Prof? Yes, di ba? Kasi nga, laglas tayo ng episode, hindi pa tayo na-awards na. So, ang daming mga naglabasang iskandalo, intriga, etc., etc. Pero ang ibabalita ko po sa inyo ay yung nakuha kong informasyon last January. Hapon, January 1, mula po to sa grupo ng mga exhibitors at distributors ng mga sinihan. Kasi yun na nga, parang hindi sa ngayon, hanggang ngayon, January 2, although maganda ang distribution ng kita nung earning ng lahat ng entries ng pelikula, unlike last year na talagang isang pelikula lang yung rumatsyada ng halos pang ilang araw pa lang, umaabot na ng kalahating bilyon. Ay, This time, na-distribute daw po ito. According sa mga sources ko nga, sinabi ko na, mga film distributors and exhibitors kagaya ng Warner Brothers, ng Columbia Pictures, at saka yung mga grupo ng SM, na as of now, yan, nangunguna pa rin. Unofficial po ito hindi na ay ang breadwinner na pumalo na sa 200 million plus ang earnings nila. Tapos sinusundan po yan ng The Kingdom na malapit na rin mag 200 million, nasa 170 something. And then yung Green Bones, Uninvited, Espantajo, yun yung 5. Tapos after the awards night nga po, although hindi na-achieve nung Himala yung kagaya nung na-achieve nung Gomburza last year, kahit na mapapano, nadagdagan uli ng mga sinihan, may ano rin, para ngayon umaabot na rin yata ng mga nasa 50 million as of na binabalita natin ito. Diba? Pero lahat po, yan, kung masasabi natin, from yung kahit yung Hold Me Close, na Future You. may future. Ayun, yun, nakasali rin yung sa top 6. O isa sa pinakamalakas na after nung awards night, yung My Future yun na bumenta talaga. Pero ang balita ko nung bago yung awards night, eto, sorry sa term, yung medyo kulelat o yung nasa hulihang yung isang himala. Pero because of that, medyo naka-pick up ang isang himala. Dahil Oo. nadagdagan din sila ng Oo. mga sinihan. Actually, galing akong Bataan. Sa Bataan, meron ng theater ang isang himala. VIP nga lang. Yung mahal na parang na directors, Hindi, yun nga daw nagiging problema ng ibang mga producers. Halimbawa, yung hindi Dahil kasama sa top na-assign 4. sa VIP. Yung parang, sige, bibigyan ka namin ng sinihan, pero ang ibibigay sa'yo yung director's club. na mas mahal. Na mas mahal. 50 lang ang capacity. So parang, konti lang. siyempre, ba't naman ako mag-share o maglalabas ng 500 plus or 700 plus ata. So hindi rin nila natatarget kahit nabigyan Yes. sila ng cinema. Hindi pa rin sila patas dun sa mga mas kumikita kasi movies. nga, actor talaga sila sa kung ano yung kumikita. Like yun nga, i-mention ko tong theater na to, sa Vista Mall sa Bataan, sabi ko, babatiin ko yung sa yung sa may condiments, yung sa condiments replacement. Kasi mababait sila. Anyway, ang theater ng And the Breadwinners, 2. Tapos,
dalawa na. Meron doon, sabi ko, supposed to be, manunod sana kami ng kasamahan ko sila sa Uninvited. Last full show. Uninvited talaga yung the whole day na yon, itong theater na to. Pero last full show, pinalitan na. Talaga? Pinalitan ng And the Breadwinner Is. Sabi ko, ay, bakit hindi na uninvited? Sabi ko ganyan. Well, mas marami daw kasi talagang pumapasok sa And the Breadwinner Is. Kaya pag titingnan mo, sorry, baka naman hindi natin talaga masisidin yung theater honors. Doon piliin yung ano. Kung magkakagaya na, nag-alat sila ng cinema for Yes, this wala namang particular bumibili. movie. Tapos nakikita siguro nila, Lalo sa may pumasok probinsya. man, baka iilan lang. O konti lang talaga. And then this one, may clamor. Yeah. Kaya hindi mo di siguro masisi. Although talaga ako nanonood ako nung natapos ko kasi naka 8.5 na. 8.5 daw yung pelikulang natapos ko, no? Kasi yung yung Himala, medyo kalahati, hindi ko natapos. So yun na lang at saka yung Topak para matapos na bago mag January 7. May mga sinihan talaga na yung screening time, pag alanganing oras, talagang sasabihin mo 2, 3 lang, 5 lang yung nanonood. Oo. Pero yung mga papunta na sa last full show dahil siguro rin sa trabaho na, nagbalikan na, medyo dumadami na ng konti. Maliban lang dito sa malalaking sinasa Manila like Gateway, na talagang halos lahat pa ng pelikula meron pa, nandoon pa. So, kaya pa pong habulin yan. Plus, ito nga sinasabi natin, yung Manila International Film Festival na aarangkada naman po ngayon January 30 hanggang February 2 sa Los Angeles, California. Na ito na nga, nasabi na ito, may intriga kasi dyan ang mga founder niyan, ang mga nandiyan dyan, ang nagpapatakbo itong si Sir Omen Ortiz bilang chairman, si Ebrado Odarbe, Lisa Lu, Ruben Nipales, saka yung wife niya, si Celia Abayadi, Leo de la Cruz, Erickson Ilog, Ron Ramores, Cindy Season, and Meriden Angeles, yung producer nung film festival. Nakakaloka lang kasi mayroon akong kaibigan na taga-LA na medyo may kaya-kaya naman na nagkukwento sa akin na hindi ito kumpirmado pero kailangan ko sabihin sa inyo kasi karamihan din ng mga nanonood sa atin, 'di ba? Mga kababayan din natin abroad lalo sa Amerika na may nag-iimbita daw yung mga Phil Foreign, yung mga nakapangasawa, mga Pinay o Pinoy na nakapangasawa ng mayayaman, sobrang yayaman na iniimbita na maging jury pero kailangan mo mag-donate or something. May ganung chika. So paki-kumpirma kasi ay Para malaman mo. pwede. Di ba? Hindi pa Mag-jury kasi sa MIFF. doon lagi nang gagaling yung intriga at chismis minsan na lagi kaya napupulaan di ba? May mga gano. Kaya inaano natin dito yung nakarating sa ating impormasyon na meron daw pong gano kasi alala na, syempre negosyo. Pero Magdadala sila ng pelikula doon. Confirm. Kasi minsan din may mga nagpapakalat ng ganyan pero para din makapanira. Totoo naman. Kaya nga sinasabi natin na hindi naman kumpirmado. Although may kumakalat nga ang ganyang balita. Lalo pat isinali, inimbita dito yung ayan, may debut pa pala Luma na yun, di ba? Ayan pa, Hello Love Again. Hello Tsaka Love Genji Again. Healers. Yun, Faith Healers. Ayan. Ayan pa, Filipino and America. yung sa taas niya. Yan. Yung pa. Yun. Marami ng pala Maraming inimbita pero hindi nga natin alam kung lahat ba yan official entries ba yan or Hindi siguro. na-invite lang sila for exhibition. Feeling ko, Wedding for exhibition or for yung mga iba nga yung parang opening film, Para mga closing ganon. film. Although dito sa mga pinanood nating entries sa Metro Manila Film Festival, lahat nakakaloka yung mga short film naman na yung mga short film na kasali bago ipalabas yung main feature, naloloka ako doon. Nanalo dun yung anime na Yung may mga yung saan ka nadali ng 50 pesos, parang ganon. Hindi anime, bongga yun yung sa maganda nanay. siya, nabilib ako doon. Yeah. Hindi, sabi ko, Yung nanay siya, parang baon niya 50 pesos tapos 50 nilipad. pesos, oo. Ganda. Ang ganda yun, short film. Nabongga yun. naman ako kasi kahit sabihin na yung animation niya hindi ganun ka, of course, pero student pa lang naman. Yeah. Point fairness, Yung Nakikita ko yung goldfish. Tapos yung may namatay. Yung parang reproduction. Whatever. At least binalik ng MMFF itong Mga short film. Mga short Short film. film. In fairness naman. Ano na Level yata up na dyan sila, ay di ba, ha? University of Makati. Basta parang yung school from University Makati of ang Makati. nanalo. Oo, na yung talaga may animation na yun whatever. nga yun. Whatever. So yun. Okay, mga Marites, panoorin po hanggang January 7 po. pa. At may mga Habulin nyo iba, mga malolos na iba dyan. Hindi, pero may balitaan din ako na hindi pa rin natatalo ng
Hindi pa nga. MMFF ngayon yung last year. Yes, talaga, wala pa hindi talaga, pa. wala pa. Wala pa. Parang 15% 15 to 20% yung down kumpara dun sa... Oh, malaki Oo, mo. oo. Kasi talagang Kasi daw, ratsyada agad si sabi ng Marie. isang reliable source, dati daw, yung bawa yung, kung 10 Itago sila. natin sa pangalan. Wag na. Yung 10 daw, Oo. dati yung last year parang ilang days pa lang kahit before ng awards night, medyo okay na yung Oo. standing. Kumbaga lahat sila kumikita sila. Pero yung ngayon daw, hindi. After ng awards night, dun pa lang medyo nagkakaroon. Pero talagang sure na medyo kikita yung top 3 o top 4. Ako naman, pansin ko lang, baka po pwedeng, ako parang mas gusto kong ibalik na lang yung numbers ng entries to, ano ba dati? 8? 8. Kasi, alam mo, sa hirap ng buhay talaga, napakahirap mabuo Buuin. yung 10 pelikula. Sa Bataan nga, 500 pesos sa may Vista Mall. More than 500. Imagine mo yun. If you 500 will- times 10. Siyempre. Yeah, if you will, yung isang pelikula pa lang, hindi ka naman mag-isa lang manonood eh. Kung mag-isa, sige. Pero, usually, dalawa kayo. 1,000 na. Correct. Mamasahe ka May pa. baon pa. May Kakain ka popcorn pa. Kung gagawin mo yan Every Diba? day hanggang mag-January 7. mahirap. Siguro kahit na sa mga mauubos talaga. Pinoy moviegoers, gusto rin talaga siguro nilang i-achieve yung 10 Naboboard na movies. si Kaya lang, Sian. mahirap. Feeling ko naman siguro dahil lang siguro sa 50th anniversary Oo, kaya siguro baka- yun. Baka siguro next din. year, Siguro iba na. next year parang okay na rin yung 8 kahit papaano. Kahit siguro 7 lang. Hindi, 8 talaga eh. Hindi, mga sinehan kasi usually 6 lang eh. So, sa Pero, SM Bataan, 3 lang. oo, tignan mo na. ako naka 8.5 na ako. Tatapusin ko talaga yung musical, yung Himala at saka yung Topak. The rest, Kwento mo, napanood ko na. Oh, hindi, hindi na wala nang Punta pakialam sa sa spoiler. MIFF. Nakakaloka lang dahil doon sa 8.5 na napanood ko, siguro mga 7 ba o 6 doon lahat ang bida namatay. May pinatay or namatay. Actually, marami ka talaga Maraming namatay ngayon. pinatay. Doon sa mga ending, lahat ng mga kwento nila. Marami. Mula sa Uninvited, Green Bones, The Breadwinner. The Breadwinner, Espantajo. sa My Future yun lang walang patay eh. Hold me close. Hold Me Strange Close. Frequencies. Si Kaloy namatay. Namatay. Sa frequency, Strange Frequencies, lahat namatay. Si Alexa lang ang ganon. nabuhay. Nakakaloka spoiler. Kailangan ko sabihin dahil napikon ako sa eto puro patay, puro ang lahat ng bida namatay. Kaya mo sila- Himala. Siyempre original, namatay naman talaga si Elsa doon, binare. Yun. Ayaw mo na. Kasi Sige, go. ina-assume Go. ko yung Topak since sa action, may mga patayan, baka may namatay din. Siyempre, posible namang wala nagbabarilan. Hindi yung mga bida. Oo, yan. Wala, hindi pa napapanood Baka yun. kasi di ba sa mga K-drama, yun ang Tapos, mga kala ko di ko pa nga napapanood si Topak sa The Kingdom, namatay si Vic Soto. Ay, ewan ko. Marami pang hindi nakakapanood. Kaya mo na, nairita lang ako dahil Ako, sabi ko, Hindi pa ito grabe lalabas siya, bukas. spoiler. festival ng Kaloka. mga namatay lahat. Tapos, nakakaloka. Sa bandang Eddie, may mga nagsusulputa katulad ni Christine Reyes. Biglang, ay, ano to, may pasabog. Sa kasi itong si anak ni, ni Joji, kasali din sa Kingdom. Ay, mukhang magpapaksil si na naman sa Nico La Kingdom. Antonio. Tapos, dun sa isa din, meron din, may pasurpresang ganon. Doon si Alexa, biglang, ay, buhay pa pala si Alexa. Biglang, chuchuchungchung. Ay, anyway, panoorin Ikaw niyo na po. spoiler But ng taon. anyway, Wag mo na sila. yung naka-line up sa atin to, speaking of Christine Reyes, kasi until kanina may nagkatanong sa atin. Yung na umalis ng awards na siya night. nag-walkout daw Oo. habang umiiyak at may Oo. kausap sa phone. So, kung ano-ano yung lumabas, nandiyan, hindi kinaya ni Christine na Tinalo. dahil hindi doon, Oo. dapat daw nanalo si Sid Lucero, may mga ganon. Alam niyo, si si Christine, isa yan sa mga artistang walang pakialam. Manalo, matalo yan, dead ma yan. Ang talagang reason po kung ba't siya nakunan na umiiyak, kasi yung kanilang nanay ni Aramina, Nakuhanan, ha? Nakuhanan. Nakunan ako. Nakuhanan. Si Mami Kleng, Yeah, oo, Kleng, oo. ay dinala Sinugod yata sa sa hospital ospital. nung oras na yon. Yes. And I think waiting pa sila for ilang oras din para mailipat sa regular room kasi Pero nasa okay na siya ER. ngayon. Siguro Oo. wala akong update pero I guess naman. Yun. O ayan, dahil nabanggit ko si Alexa Miro, sa January 8, sa Heaven yan. Pero yung Ay, ano yan? interview natin kay Alexa Miro ay napapanood na ngayon Napapanood sa na. naka-upload na kaya panoorin ninyo. Uy, At fairness, buhay na buhay. in fairness, magaling siya, marunong siya umarte ha. Ay, Sobra.
Magaling. Grabe yung sobra. Grabe, ang taas. Parang feeling ko talagang nag-invest siya. Parang feeling ko producer ko, ay inalagaan, ang role mo lang umpisa hanggang Tsaka hindi ending. pinatay. Hindi pinatay. Dapat samantalang siya yung rason kung ba't lahat nagkapatayan doon, hanap sa kanya, nawawala siya. Alexa! Grabe tong, nako, pasensya na po kayo. Grabe pagkaka-spoiler niya dito, kaloka. Hindi, kasi ang ganda Ayaw talaga ng mga fans. Ang ganda, no? Mas nakakatakot siya, sorry ha, kesa sa Espantaho. Kasi yung mga tao mas nagtitilian at natatakot, sisigawan. Yun. Ang Espantaho kasi, papanoorin niyo yan dahil din sa Drama. kwento. Yeah. Napaka-solid na kwento. Ang horror Oo. doon, yung mga nasa paligid Oo. nila. Aray ko. Yun ang horror, hindi yung Yung mga... multo na Hindi, ako talaga na-appreciate ko yung multo kwento. na minumulto Oh, pa. yeah. Diba? Well, Ayun na. ito na, ito But na. Kaya anyway, pa po yan. congratulations po dahil ngayon lang naman tayo nakapag-live muli. Of course, sa lahat na naging winners Winners, ng saka- MMFF 50 at ang bongga ninyo dahil napakabongga ng trophy. Nawakan ko yung trophy ni Juday. Ay, naloka kami ni Atty. Joji. Mabigat? Pag mabigat, kung sakaling maano mo, ay, magbabayad ka. Mahal, oo. Pero ang bongga ng trophy, kaya ang swerte ng mga nanalo din ngayon. Okay. Congratulations! Ito. Ding Dong Dantes and Marian Rivera. Another wedding. Yes, PhD. Yes, noong December 30 ay ika-10th anniversary ng mag-asawang Ding Dong Dantes at Marian Rivera. At marami na nagkatanong di ba? Ahead of time pa lang may mga nagkatanong na anong plano nyo sa 10th anniversary nyo? Magre-renewal ba kayo? Magkapakasal ba kayong muli? Wala naman sinasagot yung dalawa. Pero parang pag makausap mo si Marian, parang makikita mo sa kanya na yung gusto niya yung idea na if ever, renewal of vows. So, ayun nga ang ginawa nila. Parang early in the morning, December 30, nandun sila lang halos. Saka syempre yung photographer, yung event coordinator din na si Tina Barreto at saka yung nice print. Nandun sila sa Immaculate, tama ba ako, Dean? Immaculate Conception, ang pangalan nung mismong Paris, church. Kung saan, sa may Cubao po ito, walking distance lang sa halos sa dating bahay nila Ding Dong, kung saan doon sila kinasal 10 years ago. Tapos ang nagustuhan ko dito, talagang solo, lumalakad siya habang naghihintay si Dong sa may altar. Tapos nandun ang witness ngayon, yung kanilang dalawang chikiting na si Nazia at saka si Sikto. Ang pinaka nagustuhan ko dito kasi 10 years ago, grabe, fabulous, grand, talaga naman yung wedding na yon. I think close to or if not 2,000 halos ang invited guest na ginanap yung reception sa Saan ba MOA yan? Arena. MOA Arena. Yes. Alimutan ko. MOA Arena. Habang yung church wedding doon sa Immaculate Conception. Ang layo. Napunta Grabe. kami, Alam mo ba, ako seryoso talaga dahil nga kailangan ko i-submit sa PEP yung article. So from the church going to MOA, tinatapos ko yan. Pagdating doon, syempre, asikasuhin mo yung mga ibang mga sa media, di ba? So, kung gaano ka-grand, kadaming witnesses, kadaming tao nung kinasal sila, ang ganda lang na sa ika-10th year nila, they opted na maging very solemn, maging very Simple. private na sobrang sila lang. Then after that, I think, nagpunta sila sa bahay yata nila Dong yon, kung saan nandun yung daddy niya. Parang siguro nagpay respect sila. And then, pati yung celebration nila after, it's more on family affair lang talaga. And some very, very, very close. Ganda ni Mario. Congratulations. Ganda, diba? Kahit nakatalikod tingnan mo, yung tattoo niya sa batok, Yung dapat andyan na yung dalawang bata. Ang ganda rin, di ba? Congratulations. Hindi na ba susundan? Hindi natin Ganda ng masabi. lahi. Bata pa rin naman siyan. carry, Okay, mga kamarites, carry pa. congratulations. Dong yan, ito, Jimel Pacquiao, magiging professional boxer na ngayong taon. Mr. Fu? Hindi pa ba? Kasi Hindi pa ba? ngayon pa lang sa sabak talaga professionally. Parang lumalaban siya sa mga amateur, I think, for training. Pero ang sabi, nasa Glendale, California, si Jimwell Pacquiao. Tapos, ginagabayan siya ng trainer na sila Marvin Sumodo at yung Hall of Famer coach na si Freddie Roach. Ayan. Hindi sinabi ang eksaktong laban, pero most probably this year daw, na talagang desidido na si Jimwell na sundan ang yapak ng kanyang ama.
diba? Why not? Dahil ang kanyang ama pa-retire na. Diba? At syempre, mas busy na sa politika. So, may sumunod. At sa kanyang Ang ganda itsura niya. Yan ba yung ex ni Nino. Heaven. Yata. Yata. Yun yung na-link. Hindi ko alam kung naging ex, kung naging sila. Hindi, naging sila. Naging sila. Yan. May tsura, May tsura yan. So, yun lang. So, hindi pa tapos ang Pacquiao sa larangan ng boxing nga. dahil may Jimwell Pacquiao pang Yan na. aabangan. Pero napakaswerte niya. Na-imagine ko lang. Kasi nung si Pacquiao, talagang Mahirap on his din yan. own. Oo, tsaka Ah, galing talaga sa correct. Grassroots Ito, talaga. kumbaga yung training niya, I'm sure, Medyo well high-tech, supported. to world the- class na ano. agad. Correct. So, swerte talaga si Jimwell sa training pa lang niya. Tsaka syempre, meron siyang tatay na gagabay din naman sa kanya. Tapos yung mga pinakamagagaling na coach, meron siya. Correct. So, tingnan natin Tsaka ang magiging laban niya. Feeling ko mahusay marunong tong bata kasi hindi na mapapayagan ni Manny yan na palabanin kung hindi niya nakikita, no? Feeling niya matatalo lang to. Oo. Tsaka syempre si Mami Jinky. Mami Jinky, Yes, uy, diba? mahirap din yan sa nanay, Oo, di ba? no? Na makita yung anak Diba? mo na kinikeme-keme. di ba? Although yung asawa naman din, di ba, nakaka-tense din. Pero syempre siguro, Pero iba talaga pag anak. iba na talaga Anak. pag anak, di ba? Na nanggaling sa'yo, tapos Di ba, makikita mo Mami Jinky? nasasaktan. So, yun na. Okay mga Good Marites. luck! Good luck, good luck. Yan po, mga Marites ha. Nabusog ba kayo? Hindi. Namin? Hindi. Kulang pa ba? Naku, Kulang. susunod na lang. Iba na, next week. Maayos na kami next week. Okay mga Marites, yan po ang isang linggong chismis mula sa Marites University! Nakakabitin, no? Ay! Nahuna. Bago tayo mag-blind natin sa mga Marites, make sure to like, share, and subscribe to MU Entertainment's YouTube channel. At siyempre, kung blind natin sa hanap mo, pues talasan ng isipan at pagganahan pagiging Marites dahil nandito na ang segment na inyong kinahumalingan at pilit na hinuhula ng Daho! Ano ang unang hashtag? Ayan. Budol, Budol sa sa fans. fans. Budol sa fans. Sino yan? Ma, Oh. hindi sa akin yan. That's not Hindi sa mine. akin. Sa akin yan. Bakit niyo ba kasi kiniklaim? Bakit ba natin inaangkin? Meron naman talaga may may-ari. Oh. De, ano yan, actually, nung nabalitaan ko to, may magkwento sa akin. Medyo nalungkot ako kasi talaga palang parang nalugmok na ba itong aktor na ito sa kanyang sitwasyon na pati ang mga fans na niya ay medyo nabubudol na niya. Ay! Ang kwento, itong si actor kasi, Yang actor ba yan? pwede pang i-consider na yang. Okay. Medyo nagkaroon ng Napariwara. connection sa mga scam, mga ganyan. Medyo na medyo Ano. na-discarril financially, ganun na lang. Okay? So, Favorite mo yan, di ba? Ha? Favorite mo? Well, mabait naman kasi ito. At medyo kanipaan na palapit din sa atin. I know. Oo. So ngayon, Para i-claim sa nyo akin na. din. Huwag kayo diyang So, Sige, tuloy lang, Pexy. ayun na nga. So, yung una na sinasabing naging dahilan kung bakit medyo na-discarry lang kanyang financer, sinasabing dahil sa mga negosyo, yung mga ganon. So, okay, ayan na. Ang alam ko, medyo dinidinig. Yung kaso niya. Oo, May kaso na. may kaso na. So, eto ngayon na nakakalungkot. Ito kasing si aktor, marami talaga din tong mga fans. Kasi mahusay naman tong aktor na to talaga. Nagbibida. Nagbibida. Oo. So, may mga fans siya na nasa ibang bansa. For example, US, ganyan. Na mga senior yung mga medyo Yung may mga edad na. hilig, Okay. At may pera. At may pera somehow. Although yung iba sa kanila pwedeng mga suportado ng mga anak, lalo na kung nasa ibang bansa, pero may mga pera din kasi. So, itong si aktor, meron siyang connection or komunikasyon din doon sa kanya mga solid fans or yung mga medyo senior na. So, may drama yata tong si aktor na may
events. Parang halimbawa may fans day or kung ano mang evento, charity or what. So, hinihinga ng mga sponsorship, yung mga fans kung magkapadala. So, itong particular na fans na ito, na fan na ito, na isang nanay or medyo senior na nga, talagang paniwalang-paniwala siya at mahal niya talaga itong aktor na to. Nagpapadala siya on her own hanggang sa nalaman nung Asawa, anak. pamilya, anak siguro. Siyempre, nagalit yung mga anak, sinasabihan yung nanay. Pero si nanay, talagang para sa kanya, para to sa Idolo aktor. ko. Oo. May maganda namang kapupuntahan nito, etc. etc. Walang magawa yung mga anak. So, parang ang naibibigay na siguro kung sa peso, parang umaabot na ng mga 100,000. Isa lang to. Sabi nga, hindi lang naman itong nanay na ito na nasa US. Marami pang iba. Kaya sabi nila, ano ba yan? Bakit naman ganyan? Umabot na pati sa mga fans ay nabubudol. Alright. So walang charity, walang event na Hindi sinasabi? rin tayo sure. Pero pwedeng wala considering his situation na. Alam ko na. Okay. Yun ang lang. clue. Yun ang nakarating sa akin. Kaya sabi ko parang nakakalungkot naman. Yan. So, bahala kayo. Pero sana pa rin ma-redeem nitong aktor na to. Kung Sana ano naman mang... hindi totoong ganun. sana nga hindi totoo. Pero yung source kasi, yung mismong Nabudol. anak, parang ganon. Ay, grabe. Nanay. Andun yung clue sa sitwasyon niya ngayon. Ayun. Basta yun. Yun lang. Walang hula So, Wala tayong nanghula. Ay nako, Tingnan kala natin, kayo. Tingnan natin kung pinanghula. Hindi naman. Pero sana nga hindi to totoo. Sana, nandun pa rin ako. Nung kinukwento sa akin, sabi ko, sana hindi totoo. Sana. Umiiyak ka ba nung kwento Hindi naman, grabe. Matagal na kaming walang komunikasyon. Dahil dyan, may sorpresa kami sa'yo. Eto siya. Oh, you're back. Oh, you're back. But anyway, ngayon ko gagawin yung pinapractice ko kaninang pagbati. Sana wala akong makalimutan. Good luck. Ayan Tingnan na. natin. Go. Tingnan natin. Yes. Go. Una sa lahat. Ayan, Happy New Year sa inyong lahat. Di ba? Siyempre, nagkaroon kami ng reunion, ang Canary Clan noong January 1. Kaya thank you sa lahat ng aking mga relatives there sa mother's side. Sa mga punong abala, of course, na Manlapa, sila Irene. Manlapa, sila Ninang Nene. Ayan. At syempre, sa aming mga kamag-anak, lalo na yung mga galing abroad, Ninong Boyet, Ate Maribel at ang kanilang mga kids. Si Dr. Trixie, Rinrin, Raymond, and their fiancé and husband. Ayan. So, thank you din po sa mga gifts. Of course, lalo na yung mga gifts for Gio. Thank you rin sa, nagkita-kita din kami ng mga Cortez clan sa side naman ni Paul kanina. Hello, Ate Jean, Beatrice, na galing ng Canada. Of course, nako, ito na sinasabi ko, may makakalimutan ako. So, ayan, Elaine, sa aking panganay. Di ba, akala nyo si Gio ang panganay ko? Si Gio talaga. Pero merong quote and unquote panganay, si Elaine, na kasama namin dati sa bahay, na ngayon ay nagwo-work na sa Dubai. Kaya, birthday niya ngayon. Happy birthday, Elaine. Basta love ka ni Ate Rose. At saka, you know that you'll always have a home in our house. Okay? Then, who else? Ayan, nakalimutan ko na. Tita Bebot ng Colorete, thank you so much. Matagpuan ng kanyang shop sa Scout Torillo Corner, Timog Avenue. Ayan, yun na lang. Gio, sana natapos mo na yung requirement mo para okay na tayo at makapag-relax na. Yun lang po. Thank you so much. Diba? At least naman na nagampanan niya ang kanyang responsibilidad na bumati. Parang may kulang. May kulang nga tingin ko, pero yan, yun na ko. Dapat na ni-record to. Next hashtag! Okay. Nga. Hindi nga, hanga. Yan po. Hindi ba yung nga? Hindi nga sa matatanda yun. Nga. Oo, yan yung yung pag hindi ko nawawalan ng trabaho, ba walang kita, ibig sabihin nun sa showbiz, walang take home, walang ganon. Nga. Uuwihan ka, ganon. So yan, sa sa medyo light lang to, alam kilala niyo na to, sa partner ng isang comedian. Mag-partner kasi sila. So,
lagi silang tandem sa mga shows and everything. Babae, Malakas lalaki yan? Oh, lalaki. Parang yung Oo, lalaki. oo. Alam Magaling ko na. magaling sila. Mabenta yan. Yun. Kaso, oo. yung isang komedyante, biglang karoon ng personal commitments ngayong December. Diba? So, naghanap siya sa manager niya. Wala pa tayong booking. Wala. May kasal. Yun. So, ayan na. Yun ang clue. Napakagandang So si isang komedyante to, talagang siya, kailangan niya rin Kasi ng pera, mag-Christmas eh, mag-Christmas. oo. Diba? So nga siya nung Christmas. Wala masyadong booking, babawi na lang sila dahil nga sila, open na siya ngayong January. JM. Bakit? Kaya mo na din. Ha? Kasi ngayon 2025, di ba? Oo. Nila, bonggang year nila ngayon. Diba? Yun na. Kaya, Bawi. wait ka na, sabi ng manager. Wait ka lang. Alam mo na personal to. Ay. Dahil dyan, Dahil dyan na. yan. Yan ang giveaway niya para Christmas, New Year's gift. Oo, napaka-giveaway na mga para sa sunod, blind mahirapan na item. kayo. Atin ang giveaway din. Huwag ko na rin kayo blind item. Oo, tama na yun, para walang for Kung ay excitement akin ang na. hindi giveaway. Di pwede, kailangan i-giveaway mo rin. Ano ba yan? So, thank you sa pamangkin ko si Steph Nardo. Nasa your sister ko si Nes Nardo Proctor na nasa Florida ngayon, Tampa. Tsaka kamag-anak ko lahat sa mga La Union. Merry Christmas and Happy New Year. Ayan. Tsaka One Freedom Boys. Thank you. Yun. Ayan na. Dahil dyan, next hashtag. Talaga ba, kuya? Naku, eto, hindi niyo ito mahulaan dahil ilalayo ko. Ay, Ay, gabi Hindi. Meron ka. siya. May kinalaman ito sa isang hunk actor. Hunk actor, Ayan na grabe. naman. Oo. Itong hunk actor na ito ay may karelasyon. May karelasyon siyang sexy actress. At least actress. Oo, actress. Pero, ito na. May isang male masahista o lalaking masahista na rumaraket sa isang dating app. Siyempre si dating app, ang alam natin dyan, ang hinahanap mo talaga date, di ba? Pero ngayon, yung dating app na yan, pati mga masahista, pumupunta na rin dyan. So ito si male masahista, na-avail na siya ng isang aktor na hindi naman siya nagulat. Hindi siya nagulat na parang, alam naman given na badidap ito. Badidap! Tapos, isang male host. Na-avail din siya. Singer ng karon din. Ano? Singer. Male singer. Wala. Wala. Your favorite. Wali. So, na-avail din siya na isang male host. Na hindi rin siya nagulat. Kasi sabi niya, alam naman natin yung maging. Parang given na yan. Given na yan. Eto na ang kinaloka ni male masahista. Dahil ang isang nag-avail sa kanya ay isang hunk actor na walang kabahid-bahid sa tingin niya. At sa tingin ko din. At hindi nachichismis. At hindi nachichismis. Lalo pat, Ngayon lang. eto pa lang. Merong karelasyong actress. May karelasyong actress at nagkaroon ng mga magagandang girlfriends in the past sa showbiz, Baka sa non-showbiz. nagsawa na. Eto na. Di syempre, enter frame na si masahista doon sa pinag-usapan nalang lugar ni Actor. actor. Munti ko na masabi ang name. Kasi naka-flash siya sa mata ko. Okay. Eto na. Ini-imagine ko siya. Di siya, binagulat siya. Kaya nga sabi niya, talaga ba kuya? Yun daw ang umiikot sa kanyang isip. Di sige, gawin. Dahil masahista siya. Bigay Ginawa ang niya, hilig. ibigay ang hilig. Syempre, alam mo naman. Tsaka Di ba nagkausap. naghahanap ka nga? Papa Ventosa pa naman ako. Naku, marunong daw siya. Eto na. Di ba syempre bago ka namang magpamasahe, dun pa lang sa usapan, alam nyo na kung anong gagawin. Di parang kaya gulat na gulat talaga si Mais na gagawin ko ang mga ginagawa ko dun sa isang actor, dun sa male host, ganyan. Oo daw, go. By all means. For experience, Clue sa aktor na hindi mo nagpaubaya akalain. si hunk actor. Kilala mo It's ito. all yours. Ha? Oo. All yours. Kaya nagulat Come and get it. all you can. napatanong yung masahista. Pero sa ginawa daw nila, parang hindi na siya nagtataka. Pero napatanong pa rin siya na,
Madiday ba pala. talaga? Ito si Ano to? Ma. May movie ba recently? May teleserye? At sila pa ba nung actress na Sila karelasyon pa. niya? So may karelasyon. Baka front lang ano. Parang, Pwede. parang hindi eh. Kasi ang dami niya naging girlfriend. Oo, ang dami niya. Ewan na ko puro ba? showbiz. Hindi, may non-showbiz. Na pag bawa, nabalitaan mo may girlfriend, syempre nakikita sa social media, sasabihin mong ganda. Kasi gwaping ang luma ng term. Pero gwapo naman talaga tong si Hank actor. Nakakagulat lang talaga. Ano, experience lang. galing siya sa showbiz family. Ay. Ayan. Tapos yung kanyang karelasyon, may entry sa MMFF. Oh, tama na! Yun na. Oo, magugulat ka. Pero malapit sa puso mo. Dalawa sila eh. Naiisip ko eh. Hindi ko akalain. Dahil dyan, yun nababati na ako. Blind item mo na yan. Hindi pa. Hindi, actually, nung nalaman ko, gulat na gulat ako dahil ang source, syempre si Mail Masayista, pero hindi ako yung minasahe. Yung friend ko. Yung friend ko! Napamessage sa akin. Oh. Ay, ayoko! Nako! Alam mo, yung blip-blip na yan sa WTFU, ginawa ko yan. Tapos alam mo, parang nahuhulaan pa rin nila kay negative. Kasi sa ano? Doon sa Hindi, nakaganon lip ako. O, sabihin mo ngayon. Ayoko! Baka mali kayo ng blip. But anyway, dahil Naman, dyan, ang hirap naman. Kami tingnan mo, at least for a giveaway, change. O, At least ikaw for ang a hindi change. giveaway. Anyway, Ang damot mo. WTFU sa YouTube, tapos sa Spotify, tapos sa Hair Shaft Salon, Salazar Dental Clinic, kay Miss Bel Constantino ng Stan Empire. Hi, Miss Miss Bell. Tapos Happy Gracie New Year. Cornejo, Happy New Year. Kay Sneezy Solis McDonald, kay Alan Diones at kay Lito Maniago. Hello. Saan yung TikTok namin na regalo? Naku, wala pa. Hindi pa binibigay. Thank you, Alan D. TikTok. Yan na. Next hashtag. My schedule. Yan. Yan ang lumabas sa bibig. Giveaway na rin ito ng isang kontrobersyal na celebrity. Nakasanayan na kasi pag okasyon, Christmas, ganyan-ganyan na talagang isa siya sa maituturing na mga pinaka-generous sa showbiz, lalo na nung namamayagpag talaga ang mga ginagawa niya sa showbiz. Talaga sabihin ko ano. Kaya lang this time, yung nakaraang Pasko, bagong taon, hindi talaga naramdaman daw ng mga malalo lumalapit sa kanya, considering na nakabalik na rin naman siya sa mundo ng kanyang ginagalawan. At hindi nga lang talaga laging pinag-uusapan kasi nga, syempre iba na ngayon, Gen Z, Millennial, mga bla bla. Pero andyan pa rin naman siya. Kaya lang sabi, sige kuya. Kuya rin talaga ano. Ay! Tama-tama, naka-jacket ako. Pangalala ko na nga lang. Game. Nasabi, maghinay-hinay lang kayo. May naka-schedule naman. Kasi parang ayaw din yata yung sumabay doon sa mga... Alam ba takbo yan, di na? Tatakbo. May schedule nga eh. Yung schedule ay, yes. Tapos ang blind item, wala, nag-giveaway din. No? May schedule ang pagbibigay. May schedule yung kung kailan, Yung ano niya. kailan papasok yung mga eksena niyang magpapasabog siya, mamimigay siya, mag-aanunsyo ng ganito. Ganun pala talaga ang kanyang patakaran ngayon, strategy. Kaya hindi siya sumasabay doon sa may Metro Manila Film Festival, may mga kontrobersya, may mga intriga, ganyan. Ayaw niya sumabay sa ganun kasi parang natatabunan ng balita. Kaya may schedule daw. Ngayong 2025, hihintayin po yan ng mga umaasa Pero sa kanya. tatakbo pa rin ba siya? Hindi natin alam. Malay mo. Nasa ano siya, nasa... Wala pa siya sa top 10. Nandun. Nandun na ba siya? May ba- Ayan ang clue. Ay, ang taray, Oo. nandun na? Oo, nasa Nandun talaga? na. So, top 20. Pag kailan yung schedule, naunahan na... top 20 ay top 10 ang sinasabi natin. Baka naman may schedule din yung top 10. Tsaka hindi, paano kailan yung schedule? Naunahan na siya ng Barbie and Jack. Dapat may schedule, dapat siya nauna. Sa susunod, no? Yun. Yun na. Ay, just maray na banggi po. Ba't inalis mo yung jacket mo? Bigay na yan! Talbog. Bigay niya yan? Bigay niya sa'yo yan? Hindi Nabigyan ka ba ng jacket? Hindi, ayoko ang laluwag nun eh. Ang lalaki. Ako meron. Gusto mo? Meron din ako na binigay ko sa Drovam. Ano ba? Sa Drovam. Hi, kuya. Grabe ko yung sobrang giveaway naman na yata yung Hindi blind nila item. nahulaan. Hindi siya giveaway. Binigay na eh. Diyos maray na banggi. Aldo po, maraming salamat po sa mga, sa pamilya po namin, lalo na dyan sa mga taga Bicol. First time namin experience yung
nagkaroon ng iburol simula nung Pasko hanggang nung bagong taon na nailibing po yung aking kapatid yung sumunod po sa akin. Maraming salamat po sa lahat pong nakikiramay kasi alam naman natin, syempre pag ganyang okasyon, masaya lahat. Alam mo yung mga nakikiramay hindi naman mo inaasahan na pupunta, pero may mga nakidilamahati pa rin po. Maraming salamat. Ako kahit sa Zoom na lang or dun sa online, nagpapasalamat pa rin po kami. And of course, doon po sa mga kaibigan po na nandiyan pa rin, Dr. Jessica D, Dr. Jess Solis, and Dr. Sheila Bisamis Ricasata ng Faces and Curves. Kay Governor Dong Padilla ng Camarines Norte, maraming salamat po sa support at sa ayuda. And of course, sa mga iba po namin mga kaamag-anak sa Canada, sa Australia at saka sa US, maraming salamat po. At kay Esmer, pasensya na hindi naka-join si Niyong doon sa 2 gabing concert ninyo, pero napakamatagumpay ng concert ninyo sa diet para doon sa mga minority natin, mga kaibigan at kababayan dyan. Yun lang po sa ngayon. At Ate Lolita de Dios Katsuki at kay Glendy Cruz sa Japan, maraming thank you din sa inyo. Yun na. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Maraming salamat po sa pagsama sa amin. Ayun, unang episode. Ayan, sige. Bago natin tapusin ang live, pasalamatan, live ba to? Tape as live. Tape as live. Pasalamatan natin ang Scat Media para sa kanilang mga studio facilities. Kung nais nyo rin po gumawa ng inyong mga sariling content, i-message lang po ang Scat Media sa Facebook. Din. Okay mga Maritesa, maraming salamat po. Abangan nyo na lang po ang pag-upload ng episode na to. Basta nagkaroon lang po ng mga technical difficulties dito sa aming OG studio. Pero ano pa rin yung mga handog namin sa inyo. Lalong-lalo na po yung dahu. Abangan nyo po yun. Yes. Hindi na kayo mahihirapan. Susunod, pahirapan namin kayo. Give away eh. Happy New Year, Happy 25 po. Makita-kita po muli tayo sa Lunes. Tapo. Oo, makita-kita po muli tayo. Mga Marites sa Lunes. Road to 100K na po tayo. At anniversary na At natin. anniversary po namin next week sa Lunes. Oo. Okay, yung pong daho mula sa Marites University! Maraming salamat, Yorme! Thank you. Maraming salamat. Ganon. Papasalamat. Uy, mare! Ano latest?